Professor POB. Hanggang ngayon ay di pa rin ako makakontak sa paaralan dahil wala pa ring signal. Labis rin ang pagsisisi ko sa sarili dahil mukhang wala akong kwentang profesor. Isa sa mga estudyante ko ang namatay dahil sa kapabayaan ko. Kung ganito lang naman pala mangyayari, ay di ko na sana ipinagpatuloy ang field trip na ito. Ibinalot namin ng cellophane ang bangkay ni Theo at itinabi muna sa bangkay ng driver habang naghihintay ng rescue. Di ko na alam ang gagawin at kung paano ko maipapaliwanag sa pamilya nila ang mga nangyari. Edward POB. Kasama ko si Profesor habang nililipat namin ang bangkay ni Theo. Di pa rin ako makapaniwala sa nangyari sa aking kaibigan. Masakit isipin na yung taong pinagkakatiwalaan mo ay mawawala na lang bigla. Si Theo kasi ay kababata ko at sabay na kaming nag-aral simula elementarya hanggang college. Siya rin yung madali kong takbuhan tuwing may problema ako. Kinuha nga rin namin ang kursong agriculture dahil parehong mag-uuma yung mga magulang namin. Di ko alam kung paano ipaliwanag sa mga magulang ni Theo ang nangyari sa kanilang anak. Naalala ko kasi na sinabayan ko pa si Theo na magpaalam sa kanyang mga magulang para sumali sa field trip na ito. Di nga sana siya papayagan ng kanyang ina dahil wala silang pambayad. Ngunit nagmatigas naman ang kanyang ama na pasalihin pa rin si Theo at siya na daw ang bahala sa gastusin. Sa pagkakaalam ko ay nangutang ang kanyang ama para lang makasali si Theo sa field trip dahil ayon sa kanila gusto nilang ipa-experience sa kanilang anak ang hindi nila na-experience noon. Hanggang ngayon ay gulong-gulo pa rin ang isip ko at di na alam ang gagawin. Pay POB. Di pa rin mawala sa aking isipan ang mga nangyari. Kitang-kita kasi ng dalawa kong mata ang bangkay ni Theo. Andito na pala kami ngayon sa girls' room at niwalang ingay ang maririnig mo rito. Tanging ingay ng mga insekto lang ang nananaig na ingay sa paligid. Naalala ko kasi kung gaano ako kalapit kay Theo. Minsan kasi ay nakakasama ko siya sa group projects at di ko maitatanggi na mapagbiro at napakasayahin niya. Kailan ba tayo makakalis dito? Sabi ko habang umiiyak dahil sa sobrang takot. Pinagtitinginan lang nila ako ngunit nilapitan ako ni Bella. Huwag kang mag-alala, Pay. Makakalis din tayo dito. Sabi sa akin ni Bella habang hinihimas ang aking likod. Tinitignan lang naman kami ni Trixie ngunit binaliwala ko na lang siya dahil nasasanay na ako sa ugali niya. Bella POB. Kinaumagahan na ngunit bakas pa rin sa aming lahat ang lungkot dahil sa mga nangyari. Pero di ako nakatulog dahil sa kakaisip. Lumabas naman ako para magpahangin nang biglang dumating si Calix. Bella, pwede ba tayong mag-usap? Sabi niya sa akin habang tinatabihan ako. Di naman ako umiimik dahil malalim talaga yung iniisip ko. Kung iniisip mo na ako ang pumatay kay Theo ay nagkakamali ka. Sabi niya sa akin kaya napalingon ako sa kanya. Kahit kailan, Calix, ay di ko iniisip na ikaw ang pumatay kay Theo. Alam ko naman na hindi mo magagawa yun. Sabi ko sa kanya habang tinitignan ang mata niya. Klarong-klaro naman na merong namumuong luha sa kanyang mga mata. Nabigla naman ako nang bigla niya lang akong niyakap at nagpapasalamat. Sa paningin ko kasi ay mukhang sinisisi siya ng lahat na siya ang pumatay kay Theo dahil siya ang huling nakaalitan nito. Valentine POB. Umaga na pala. Kaya lumabas muna ako saglit at nilibot ang paligid. Ako na lang pala ang natitira sa kwarto
dahil mukhang nagsilabasan na silang lahat. Lumabas na rin ako para magpahangin at magmumog ng tubig. Medyo naiihi ako, kaya dali-dali akong pumunta sa banyo. Pero may gumagamit pa pala nito, kaya dali-dali akong tumakbo sa damuhan para doon na lang umihi. Di ko alam kung saan ako napadpad dahil kakahuyan lang ang nakikita ko. Dahil patuloy lang ako sa pagtakbo kanina dahil ihing-ihi na talaga ako. Uupo na sana ako nang bigla kong nakita si Bon. Di ko alam ang ginagawa niya, ngunit parang may hinahawakan siya. Dali-dali naman akong umihi para puntahan siya. Bon, ano ginagawa mo dito? Ba't may hawak kang alambre? Sabi ko na ikinagulat niya. Naghahanap lang ako ng signal para makahingi ng tulong at itong alambre ay nakita ko lang sa daan. Kaya pinulot ko para itapon dahil baka matinig ako. Sige na, alis na ako. Yun lang ang sabi niya at dali-dali nang umalis. Sumunod naman ako sa kanya dahil tapos na rin naman akong umihi. Calix POV. Di ko sila maunawaan kung bakit ako ang sinisisi nila sa pagkamatay ni Theo. Porket nagkaalitan lang kami ng kundi, ay ako na agad ang pumatay. Wala na akong maihaharap na mukha kay Bella dahil mukhang pati siya ay nagdududa na rin. At isa pa, di ko kayang pumatay ng tao at lalong-lalo na kung si Theo. Si Theo ay minsan ko nang nakasama sa paglalaro ng basketball, kaya medyo malapit na ang loob ko sa kanya. Naiinis lang talaga ako nung panahon na iyon kasi akala ko sinisilipan niya si Bella. Calix, ayos ka lang ba? Nabigla ako dahil bigla na lang lumapit sa akin si Bella. Andito pala ako sa damuhan habang pinagmamasdan ang paligid. Ayos lang naman. Ba't di ka sumama sa mga kaibigan mo? Doon nagkukwentuhan. Sabi ko naman habang nakatingin lang sa malayo. Doon ako kanina pero nakita kasi kita na nag-iisa kaya pinunta na kita. Sagot niya naman kaya nabaling ang tingin ko sa kanya. Bella POV. Andito kami sa field nagkukumpulan at nag-uusap nang makita ko si Calix na nag-iisa at walang kausap. Pinuntahan ko naman siya para kausapin. Minsan, tintukso niya ako ngunit di ko rin naman maitatanggi na mabait at napakamasayahin niya. Lumapit ako sa kanya nang napatahimik para gulatin sana siya. Ngunit parang ako ata ang nabigla na makita ko ang cellphone niya na merong mukha ko na nakasandal sa kanyang balikat habang natutulog. At winollpaper pa niya ito. Winalang bahala ko na lang ito dahil mukhang wala siya sa mood makipagbiruan dahil nakatingin lang siya sa malayo at parang may iniisip. Kinamusta ko na lang siya ngunit ang sabi niya ay okay lang pero di naman ako naniniwala. Shena POV. Medyo nanumbalik na ang lakas ko kaya lumabas na ako ng kwarto para puntahan sila Trixie. Nakita ko naman sila na seryosong nag-uusap tungkol sa mga nangyari sa amin. Agad naman akong sumabay sa kanilang usapan dahil gusto ko na rin makaalis rito. Nakaupo na ako at tumabi ako sa kinaupuan ni Trixie. Ayos ka na ba? Sabi sa akin ng aking kaibigan habang hinahawakan ang balikat ko. Oo naman, siyempre ako pa. Sagot ko habang may maliit na tawa. Valentine POV. Habang naglalakad ako pabalik sa aming quarter, ay biglang bumalik sa aking isipan kung ano ang ginagawa ni Bon sa kagubatan. Naisip ko kasi yung hawak na alambre ay kamukha ng alambre na ginamit sa pagpatay kay Theo. Pero pumasok rin naman sa aking isipan na hindi niya mapapatay si Theo dahil matalik naman silang magkaibigan. Nakarating na ako sa quarter
at nakita ko ang mga girls na nagkukumpulan, kaya agad naman akong pumunta doon para makasali sa kanilang usapan. May ideya ba kayo kung sinong pumatay kay Teo? Biglang nagseryoso ang lahat na magsalita si Faye habang nakayuko ang kanyang ulo. Wala namang nagsalita ni kahit isa dahil walang may sagot sa tanong niya. Sandali lang, nauuhaw ako. Kukuha lang ako ng tubig. Babalik rin agad ako. Saad ni Sienna, kaya umalis muna siya saglit para uminom ng tubig. Ngunit makalipas ang ilang minuto ay di na siya bumalik, kaya pinuntahan na siya ni Trixie para tignan dahil mukhang medyo mahina pa rin siya. Makalipas lang ang ilang minuto bago umalis si Trixie ay bigla na lang nagulantang ang lahat nang sumigaw siya ng napakalakas. Agad naman kaming nagsitakbuhan patungo sa kanya, ngunit nanlaki ang aming mga mata sa aming mga nakita. Okay, yun po yung ating ika-4 na yugto, no? At maraming salamat po muli sa patuloy na pagtangkilik at pagsuporta sa channel na ito. At muli ay mega loud shoutout po sa lahat. At mag-iingat po tayo palagi kung saan man panig ng mundo tayo naroroon. God bless everyone. Hanggang sa muli.